Ang problema ng maraming mga mananampalataya ngayon, hindi lahat. Hindi lahat. Ilan lang naman. Siguro higit kalahati lang. Ano ho? Ang problema ng maraming mga miyembro, kaya minsan kahit yung pastor niya hindi niya maintindihan, kaya natitisod kapag kami preaching, kasi hindi niya talaga nakukuha eh. Di ba? Kasi tumatagal lang pero hindi sinanay ang kaisipan na pag nakinig, ang pinakamaganda po, kumbaga sa buhay mga kapatid, pag may iniutos ang nanay mo, pag may iniutos ang tatay mo, pag may sinabi sila, tandaan mo para hindi na paulit-ulit na sasabihin, eto ang problema natin, sinabihan ka, hindi ka nakinig. Eh di anong mangyayari? Sasabihan ka uli. Di ba? Eh hindi ka na naman nakinig. O anong mangyayari? Sasabihan ka uli. Eto ka ngayon, galit na galit ka. Lagi na lang, puro ganun na lang sinasabi, puro ganun na lang sinasabi. Di ba? Galit na galit ka. Pero sino may kasalanan? Yung nagsasabi? Hindi, ikaw! Ganun din sa church. Titisod ka, laging yun ang preaching ni pastor. Ano ba naman si pastor? Puro giving na lang ang preaching. Natuto ka na ba? Eh puro yun na pala preaching ka, hindi ka pa natututo. O kaya i-expect mo, ituturo yan. Dahil ang trabaho, kailangan maturuan ang mga miyembro. Tama po? So, nung sabi niya, ang dami-dami ko pang dapat sabihin, of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. At kung uugatin natin ang problema, malinaw na malinaw, sa verse number 12, sabi niya, for when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. Gagalit kayo sa pastor, pero ang hirap na nga si pastor. Ano ba talaga kailangan ipakain ko dito sa mga miyembro? Ano ba talaga kailangan ituro ko sa kanila? Mga kapatid, hindi madali ang trabaho ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Hindi madali yan. Tanong nyo po sa mga preachers ng Living Water at ng Victory Fundamental Baptist Church. Itanong nyo po sa kanila. So dapat makita nyo po yan. So dito, mga kapatid, ang sabi niya, kasi dapat nagtuturo na kayo eh. Ang ibig sabihin nito, ang kinakausap, matatagal na. Dahil bakit naman sasabihin ng writer na, for when for the time you ought to be teachers, kung kasi-save lang yan. Kung bago pa lang yan sa gawain, di po ba? Kung bagong mananampalataya pa lang yan. Nakukuha nyo po ang ibig sabihin? Sanayin nyo na, ha? Pagka kayo makikinig, huwag kayong nakatulala lang. Pag kayo nakikinig, huwag kayong natutulog. Sayang, hindi tatalas ang discernment nyo, mga kapatid. Baka naman kaya tumatalas ang discernment na maganda ang tulog. Meron bang ganon? Mga kapatid, pagka sa gawain ng Diyos natulog ka, may tulog ka. Tandaan nyo po yan. Yari ka kay Satanas. Ang sinasabi ko, disiplinahin natin ang sarili natin. Umatid ka na rin lang eh. Sumamba ka na rin lang eh. Ang pinakamahalaga sa pagsamba, yung pangungusap ng Panginoon. Ang pinakamahalaga sa gawain po natin, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya yun ang dapat eagerness mo. Yun ang dapat excitement mo. Kung masaya kang kumanta, kung alive kang kumanta, kung talagang excited ka na kumanta, mas lalong dapat excited ka na maririnig mo ang tinig ng Panginoon. Amen? For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. So ano niliwanag niya ngayon? Verse 13. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Lalo naman nakakahiya itong sinasabi po ng writer na to. Alam nyo, yung milk, bagamat pwedeng inumin ng lahat yan. Pero basically, ang usapang gatas para sa mga bata. O, intindihin nyo mabuti ha. Hindi ko sinasabing pag matanda, hindi na kailangan nagagatas. Masarap pa rin po ang gatas. Kailangan pa rin po natin ng gatas. Tama po?
Pero dito po, di ba kaya nga sabi ko sa tanungan kanina, dahil ang ganda ng isang question, na paano ako, bago ako, gusto ko mag-grow, paano po ako mag-grow? Okay? Niliwanag natin, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. So, itinulat sa gatas eh. Pero ang problema ko, ang tagal-tagal na, puro gatas, ayaw mong kumain ng karne. Ayaw mong kumain ng matitigas na, di po ba? Solid food, mga kapatid. So, hindi po pwede. Kailangan mo yon. As you go on, as you continue on in your spiritual life, kinakailangan hindi puro gatas. Yun ang sinasabi niya. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. In verse number 14, but strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use of their senses exercise to discern both good and evil.